The world issue is just about pakikialam ng isang state to the other state? Dahil trip nila? Do you think that when a country would try to forge a relationship to another country, or when a country would try to influence the decision of another country, do you think ginagawa lang nila yun dahil trip nila? And sa ganitong level pa lang ng usapan, alam mo na hindi naiintindihan nitong dalawang nag-uusap na to kung anong ibig sabihin ng mga state interests. Huwag kayong nakikialam. Pagka merong ano, dapat hindi kayo nakikialam. Ganyan. Bakla, pagka merong interest na makakanti ang isang bansa, they are definitely going to act on it. Okay? Again, ulitin natin, if there is an interest that is going to be affected, that country is definitely going to act. Sanay kasi kayo sa bobong foreign policy ng Pilipinas under Bongbong Marcos na walang pakialam walang pakialam sa interest ng bansa kasi sariling interest lang nilang iniisip nila. Ayan. Sabi ni Best Cool Nature Sound, I'm speechless with what is happening sa mga Duterte now. The injustices at nga suffering nila. Ganyan talaga pag ang binabangga ang mga oligarchs. Sabi ni So Rich, putang ina mo, BBM, Lisa at Martin, darating ang araw kahit lumuhod kayo sa mga Pilipino, walang magpapatawad sa inyo, mga putang ina nyo, pati na rin ikaw, Sandro, mga kupal. Sabi ni So Rich. Kailangan kong basahin kasi parang feeling ko, luluwag yung ugat ni So Rich kapag binasa ko yan. Ayun. Sabi ni Tatay Amik na parang model ng gatas. Parang model ng gatas Ang cute Ang cute. Naku, konting-konting taon na lang, marami nang paiiyaking babae yan, ano? Ayan. No, pag nakita yan talaga ng mga tao, good luck na lang sa mga Marcos. Kaya nga, let us not forget, all of this is going to stop kung si Bongbong Marcos mismo ay aamin na mali ang pagpapadala niya kay PRRD sa The Hague. Diba? It is the fault of Bongbong Marcos. It is the fault of Bongbong Marcos. And maling-mali yung kanilang ginawa. Okay? Maling-mali yung kanilang ginawa kay PRRD at nung team group effort. Yung ginawa nilang ito ay talagang karimari-marim. Kawalan ng pagrespeto sa karapatan ni PRRD bilang Pilipino, pagbabaliwala sa kanyang constitutional rights. And this is not the Philippines that we want. This is not, this is really, this is really unacceptable. And alam niyo, sa totoo lang, nakakakaba kasi nga dahil si Torre ay pinromote pa, 'di ba? Imbis na makakita ka ng pagsisisi dito kay Bongbong Marcos, pinanindigan pa ng puta. At yung mga tao na involved sa kidnapping ni PRRD, pinromote pa, 'di ba? So this is really let us not forget what this asshole what this asshole did to PRRD. Walang kapatawaran to. And pati lahat ng mga kumakampi at nagplano, kagaya mo, John Vic Remulla, na nag-a-aspire pa daw na maging presidente. No? Meron daw siyang ganong ideation Marbil is also, the reason why sobrang daming epal niyan sa mga presinto at nagpapalagay ng mukha niya sa kung saan presinto all over the Philippines. Kasi nangangarap din daw yan ng power after retirement. Kasi nga, pa-retire na siya, so mukhang magpa-public office din through election. Ayan. So, Boying Remulla, of course, I think kung hindi man siya tumakbo for a higher position, the family is still very involved in politics. We're not going to forget you all. Ayan. So, yun. Sabi ni Ibyang, yung sabi ni Tatay dati, sabi niya, ang ginagawa niya ay sa mga magnanakaw at adik at pamilya niya ang mapapahamak. Ayan. Sabi ni Raquel, nakakaawang isipin na hindi makakain si PRRD na ang importanteng kain niya dapat umaga at tanghalian. Kaya siguro itinutulog na lang niya. Sakit sa dibdib, isipin yung sitwasyon niya. Totoo. Yung pag merong hindi magandang nangyari kay PRRD sa loob ng ICC, ayun, isipin nyo na yung mga gagawin ninyo.
Isipin niyo na yung mga gagawin ninyo, ayun. Sarap nilang pagmumurahin, sabi ni Krista. Ay naku, totoo. Sa gustong tabunan ni Kero Kerop yung issue niya sakali inutusan yung under Bisayang asawa na ipadakip si CFPRRD, ayan. I don't think parang it's a matter of pagtatakip, eh. Kasi itong ginawa nila kay PRRD pinaplano na yan, eh, matagal ng pinaplano yan, eh. Maaaring siguro 'no, na parang na-trigger nung pangyayari kay Lisa, yung itong ano, itong kay PRRD. But this one is something that they really wanted to do for the longest time. Kasi sinabi naman niya ni Torre, eh, 'di ba, na nung dumating ako may plano na. Nung dumating ako eto na yung gagawin, ganyan, ayun. So, ah I think baka yung ano, yung nangyari kay Lisa is a reason na na-hasten yung plano nila. Sige gawin na 'yan kasi ganito, ganito, ganyan. But, let us also, sa mainstream media 'no, manawagan din tayo sa mainstream media, that under the Public Disclosure Act of the State of California, you can actually get the police report sa Beverly Hills, Police Department. And if you're going to get that incident report, that police report, it looks like that the name of Lisa Marcos appeared on the report as companion noong namatay na private citizen, along with two other private citizen. But the point is that the name of Lisa Marcos appeared in that police report. So mainstream media, ano bang, kailan nyo balak i-check yan? Kailan nyo balak gawin yung trabaho ninyo? 'Di ba? Kailan nyo po balak gawin yung trabaho ninyo? Kailan nyo balak gumawa ng investigative journalism? And then if ordinary people are doing it, sasabihin yung fake news. So, ano 'no, maa-access, eh. Ang mukhang ang dating kasi sa'kin nung nakita ko yung document, it looks like, ano 'no, if you will request under the State of California law on public disclosure, you can actually get the information. You would not be able to get the entire police report, but, the information that is allowed to be disclosed, ipo-provide sa'yo nung Beverly Hills, Police District, Police Department, gano'n. Ayun. So ano ba 'to, hindi ba natin tatanungin, "Lisa, bakit ka kasama nung namatay? Anong ginagawa niyo? You partied all night." At kasama dun sa report na ang daming ano, ang daming, ang daming West Philippine Sea dun sa lamesa. So you're not going to pay attention on this one? Okay, by the way 'no, I was checking some profiles of the Ensaymada vloggers. Alam niyo, ang ano ko nga dito yung mga bagong kampanya ng kalaban 'no, kasi we're going to talk about the narrative that they're going to push in the next coming days, okay? Alam niyo kasi, madali naman kasing basahin yung mga Ensaymada vloggers, eh, yung mga vloggers na nagde-defend kay Bongbong Marcos, kay Lisa Marcos, tsaka kila Martin, madaling basahin yung kanilang ano, assignment, okay? Tingnan mo lang yung mga post nila. Tingnan mo yung mga post nila kung ano yung mga kinukuda nila na pare-parehas. And, yung isang numero uno na double agent, yung numero unong double agent nila na content creator is actually pushing the narrative na babaliktarin nila. Kasi masyado ng ano, eh, masyado ng ano yung ano 'no, yung pulburon-pulburon diyan sa mag-asawa na 'yan. And sa totoo lang, kung ano lang, kung matino lang talaga yung pag-iisip nito ni Lisa at saka ni ano, hindi na sila dapat mapraning dun, eh, dun sa pulburon-pulburon. Ba't mapapraning pa kayo? Dun sa pulburon-pulburon, eh, alam na nga ng lahat ng tao na pulburonic kayo, wala kang ginagawa yung mga tao, 'di ba? Wala kang ginagawa yung mga tao. But anyway, since ano nga sila, since mga Adictus Benedictus nga sila, medyo praning sila mag-decide. So, it looks like ang plano nila is babaliktarin nila yung kwento. So, sasabihin nila, "No, si Inday Sara ay naging Judictus Benedictus din." Ganyan. Ganyan yung spin na gagamitin nila. Yan yung ano nila, yan yung lumalabas sa mga post ng Ensaymada vloggers. So expect niyo na yan yung isasalsal nilang kwento. Siguro yan na yung ano, yun na napag-meetingan ng mga PR nila na kinaskade sa kanila na, "Okay, for the next few days, eto na ang kwento natin." Ayan, okay. So yun ang ano, yun ang, magiging labanan. Maraming makukulong sa 2028 kung si VP Sara ang tatakbo, pero tingin ko 'di na siya tatakbo, pipilian sila ng pambato na sure win.
Tingnan natin. Sabi ni Ate Jang Tezuka, 'pag may nangyaring di maganda kay Tatay Digong, lintik lang walang ganti talaga. Pati yung introvert na DDS maging X10 extrovert. Ayan. Totoo, totoo. Sabi ni Senator Marcoleta daw, kung mamamatay si PRRD sa The Hague, may papalit na kay Dr. Jose Rizal. Ayan. And I agree, Senator Marcoleta. Ayan. So, yun. Can't imagine kung paano pinapalipas si PRRD ang sambuong araw. Putang ina mo, Bongbong Lisa Sandro Torre, Marbil Remullaz, at mga alagad ninyo. Ayan. Sabi ni Eileen Garcia, dapat alaga sa kain at nasa oras kasi diabetic, lintik lang talaga ang walang ganti pag may nangyari sa matanda. Nakakaano, no? Sakit sa puso. Sakit sa puso, no? Ayun. Si Trillanes is one of the authors yan. Dala nyo yung naghihiring sa na sinasabihan niya si PRRD na wala ka na, wala ka na. Tindi ng ano ni ano, no? Ang tawag dito, tindi rin ni Trillanes sa kapal na mukha, no? Yung parang umaasa talaga siya na relevant pa siya. Na meron siya. Ngayon pag nagsasalita, meron pa siyang video para supportahan niyo po ako sa 2028. Ina. Grabe, no? Grabe. Ang ano na lang, ang value na lang ni Trillanes ngayon really is to bark eh. Yun na lang yung ano niya, yun na lang yung value ni Trillanes eh, yung magtatatahol. Ganun. Attack dog siya. Attack dog na lang siya. Ganun. Pero gayon pa man, siguro dahil sa dumi ng politika, dahil yung iba gustong umatak pero they do not want to do it na gamit yung mga mukha nila. So someone else will do it for them. So Trillanes is available for the assignment. So that is why he's the asong ulul of Philippine politics. Ayan, okay. Well, anyway, isa pa na gusto kong pag-usapan, which is also related to Kong Pulong nga din. Kasi may nag-send sa akin ng link, at ang tawag dito, yung Daily Tribune nowadays kasi 'di ba parang witty-witty na nila, yung parang naiintindihan na ng Daily Tribune yung social media, yung paggawa nila ng caption, ganyan. Hindi nila masyadong ina-antagonize ang mga Duterte, ganyan-ganyan. Pero meron silang I don't know, ano bang tawag dito sa kembot nila? Eto, meron silang ganito, ayan. Meron silang paganyan na parang show na, ayan. Vernon Velasco and Carl Magadia discuss the implication of hosting former President Rodrigo Duterte should he be granted interim release. Ayan. So feeling ko yung PR post to, yung they really paid for the space and time for this to be published. Ayan, sa Daily Tribune. Kasi, yung conversation nila dito, aligned doon sa hinihingi ng One Sambayanan. Okay? So, sa hinihingi ng One Sambayanan. Teka lang unahin ko lang muna yung sa One Sambayanan bago natin balikan tong dalawang bugok na to. Bago natin, balikan yung dalawang bugok na yan. Kasi nag-issue ang One Sambayanan ng statement. So, nananawagan sila, okay, sa mundo. Ayan, sabi nila dito, One Sambayanan calls on ICC to reject Duterte's attempt to secure an interim release. Ayan. The reported attempt by former President Duterte to secure interim release from the International Criminal Court detention is a profound insult to the Filipino people and a blatant disregard for the victims of this regime's brutal human rights abuses. Ayan. One Sambayanan, a broad coalition of Filipino civil society organizations, vehemently condemns this maneuver, sabi nila. Talaga maka-claim na naman talaga sila na maka-claim na talaga sila na broad coalition Naku, kayo lang yan eh. Pinagsasabi naman itong One Sambayanan na to. Duterte's alleged crimes against humanity are not mere allegation. They are documented accounts of systematic violence, extrajudicial killings, and widespread suppression of dissent that left a trail of suffering and shattered lives across the nation. Bakit po kayo nagsisinungaling? Kasi mamaya pag-uusapan din natin, pero sasabihin ko na rin ngayon na ba't po kayo nagsisinungaling na documented kinembot? Ba't si Cristina Conti meron pa siyang announcement? O, lahat po ng biktima ng EJK nung panahon ni Pangulong Duterte, lapit, asan po kayo? Magparamdam po kayo mga biktima. It goes against your statement that there are documented accounts. Where's the documented accounts? Bakit naghahanap si Conti? Ba't di niyo tulungan si Conti? Mukhang hawak niyo naman pala yung dokumento. Ayun si bakla, nag-announce, ilang beses na nag-announce.
Ayan, sabi ni Carlex Crespo, "Once sabayanan sa circle jerk between kakampings, Dilawan, CPP, NDF, and the oligarchs." This is so accurate. Yes, once sambayanan basically is group of elite people with ano no, with which is a mix of pink, yellow, CPP, NDF, ayan. Ganon. So ano to, parang Makabayan Black to na upgraded kasi may pera. Alam mo yun? Upgraded Makabayan Black to kasi may pera tapos mga elite-elite yung mga kasali dito. Mga professors, retired justice, si Justice Carpio. Si retired Justice Antonio Carpio, part nito. Ayan. So, yung mga member dito ng Wansang Bayanan, ito yung mga dahilan ng pagkabobo ng ating mga educational institution. Dahil maraming mga taong mga magaganda ang credentials ang part nitong Wansang Bayanan na to. And, ito nga part na to sinasabi ko sa inyo, dito pa lang makikita mo na yung kanilang dishonesty. Yung sinabi nila dito, they are documented accounts of systematic violence, kinemi. O meron pala kayong documentation ng systematic violence, extrajudicial killings, and widespread suppression eh. Tulungan nyo si Conti, naghahanap ng biktima. Diba? The ICC investigation represent a beacon of hope for justice, a chance for victims finally to see their tormentors held accountable. Duterte's attempt to circumvent this process is a cynical attempt to evade responsibility and shield himself from the consequences of this action. PRRD is already out of office for 3 years. Okay? And all you need to do is to file cases in Philippine courts. Why none of you had done that? You are a coalition composed of lawyers, former Solicitor General, former Supreme Court justices. Pagkatapos hindi kayo nagkaso kay PRRD nung wala na siya sa pwesto, mga putang ina nyo. Tapos ngayon lulukohin nyo kami na, they want to see a glimmer of hope, kineme. Talaga ba? Ganito sila kasinungaling, no? Furthermore, the prospect of Duterte's interim release poses a grave threat to the safety and well-being of witnesses and families of victims who are actively participating in the ICC proceedings. 2 taon na, tinatakot ninyo si PRRD back and forth. Kung meron siyang gagawin doon sa mga purported victim na sinabi niyo, dapat dati pa niya ginawa yan. O pagkatapos meron pang 5 minutes 911 si Torre. So sinasabi niya hindi ba effective si Torre, hindi niya kayang protektahan ang mga tao. Tangina nitong mga to, no? Grabe, kadiri. But of course, Once Sabayanan is not talking to us. Once Sabayanan is talking to the to the international community. They are talking to the public, the international public. And itong mga lies nila, fini-feed nila ito sa international audience. That's what Sambayanan is doing. This letter is actually for the international audience. Ayan. Kasi yung international audience, when they are going to look at the situation in the Philippines, pagkatapos, there is an organization, One Sambayanan, composed of former chief justices. Yung mukhang talagang mga concern sa bayan, pero panikaputahang interest lang naman talaga nila yung pinaglalaban nila. But of course, if you're an outsider looking in, dahil maganda ang credentials nila, may impress ka. So ang feeling mo, nagsasabi ng totoo tong mga to. Okay? Ayun. So furthermore, the process of the a nation considering host, ito, nandito na tayo kasi nandito yung narrative nila. Ayan. Any nation considering hosting Duterte under interim release must seriously consider the implication of such decision. Granting refuge to a figure accused of such grave crimes would not only undermine the integrity of the ICC process, but would also send a dangerous message to other potential perpetrators of human rights abuses worldwide. That impunity is attainable. Such a move would be a betrayal of the international commitment to justice and accountability and would severely damage the reputation of the host country on the world stage. The international community must stand firm against this blatant attempt to subvert justice. This is not merely a legal matter, it is a moral imperative. The pursuit of justice for the victims of Duterte's reign of terror is not optional, it is non-negotiable. They would always say that PRRD's reign is a reign of terror. PRRD's administration and leadership is a reign of terror. They would always say that. But you talk to ordinary people and everyone would say that we felt the safest during PRRD's leadership.
So, ito pong mga nagsasalita, these people who are writing this piece, okay, these people who are saying that PRRD's reign is a reign of terror, these are the people who did not experience the street of the Philippines. These are the people who are living in their gated subdivision, in their high-rise condominium, with security issues taken care of because they can afford to buy their own security. They would never be outside the streets of the Philippines. They would never experience riding public transportation or going home late at night and be confronted with the reality of Philippine streets. So please, anyone who's listening to One Sambayanan, these people are liars, okay? These people are liars. So One Sambayanan demands that the ICC reject Duterte's request unequivocally and ensure the investigation proceeds without obstruction. We will not rest until, meron pa silang gano'n, no, proceed without obstruction. Ina, nang hingi nga kayo ng extension eh. Para sa disclosure ng mga evidence kasi kulang kayo ng ebidensya. Nagpa-extend nga kayo. Kayo nga yung nag-o-obstruct, may schedule na, pinabago nyo pa. We will not rest until those responsible for these atrocities are brought to justice. We call the international community to stand with the Filipino people and denounce this affront to justice. To fight for accountability. The fight for accountability continues. And guys, this is the reason why our OFWs are very, very important. Because in the international stage, you are the ones na magsasalita in behalf of PRRD, in behalf of the real Filipino experience. Kaya maraming salamat talaga sa mga OFW natin, no, na basically they are the spokesperson pagdating sa totoong leadership at sa totoong trabaho ni PRRD in order to counter idiots like this. Kasi itong mga organized talaga to, mga matatalino to, professor, pare, justices, 'di ba, mga solicitor general, yung mga talaga, matataas talaga yung mga pinag-aralan, mahuhusay yung mga credentials, but they are going to speak in this tenor. Bobobohin talaga nila ang audience nila. Ayun. Ayan. So anyway, itong part na to, any nation considering hosting Duterte under interim release must seriously consider implication of such decision. Ayan, okay? So pupunta na tayo dito kay Daily Tribune. Ayan, okay? Pupunta na tayo dito kay Daily Tribune. So if you see Daily Tribune, ayan, okay. Yung content na hot patatas, okay? Na hosted by Vernon Velasco and Carl Magadia, okay, they were talking about that specific point of One Sambayanan. 'Di ba? Hosting Duterte would be a global disgrace, sabi raw ng mga critics. Of course, yung critics na tinutukoy niya dito, One Sambayanan, One Sambayanan lang nagsasalita tungkol sa mga ganyang kaputahan eh, 'di ba? The conversation explored the global consequences of accommodating a controversial figure facing serious accusations. Yung conversation, itong nakakatawa to, sobrang nakakatawa to. Okay, sobrang nakakatawa to. Sabi ko nga sa inyo, ang One Sambayanan, makabayan block yan eh, level up nga lang kasi may pera. See? Meron sila agad pa block time sa Daily Tribune. Daily Tribune is actually gaining popularity eh. Kasi nga medyo witty yung mga witting mag-caption si Daily Tribune eh. So anyway, hindi ko alam kaya itong show na ito ay in-house to ng Daily Tribune or baka PR work. I really feel this is PR work. Ngayon kayo dyan sa mainstream media, huwag kang pinagpupuputa na na ginawa nyo to dahil out of your care to really spread information. Ganyan. I'm pretty sure this has price. Itong specific content na to. So sabi niya, hosting Duterte would be a global disgrace, critics. Ayan. I'm just saying, hindi ko na sinasabing mali yun, no? Siyempre, business yan, Daily Tribune. Hindi ko na sinasabing mali yun. Pero huwag kayong magmalinis ng mga bayaran-bayaran, yung mga ganun-ganun mga kaputahan ninyo. Yung parang, hindi, mga bayaran ka, ganyan. Huwag nyo kaming ginaganon mga independent content creators, ha? Kasi kayong bayaran, okay? Because this is business. 'Di ba? This is business. Alam mo man tanggapin niyo 'yan nung wala kayong mapapala. Okay? And kagaya ng sinabi ko, pag papanoorin niyo itong video na ito, aba may sponsor 'to. 'Di ba? May sponsor 'to. But anyway, panoorin lang natin saglit itong usapan ng dalawang bugok na 'to. Hot Patatas yung pangalan ng kanilang show. Ayan. Nagbabala ang mga human rights advocates sa buong mundo, huwag kayong Human rights advocates sa buong mundo? Sino-sino?
Wansabayanan lang yun eh. That is the first propaganda. They try to make it appear that the concern about PRRD being released is something that concerns the international advocate of human rights. That's the first lie. Sino-sino yon? Wes, wansabayanan lang yun eh. Isa-isahin nyo nga, sige nga, challenge. Baka naman meron. O di sige, labas mo na lang Vernon and Carl, labas niyo yung mga international human rights advocate. Ganyan. Kayo lang rin yun eh. Kahit ba para sabihin natin na meron yung afam-afam na nagsasalita, kagrupo lang rin yun ng kagrupo lang rin yun ng wansambayanan. Isang ring lang rin yan. You just want to make it appear as if maraming nagsasalita all over the world, but it's from one group. Huwag nyo kami paglolokohin, okay? Angat. Agnat. Angat. Advocate sa buong mundo, wag kayong nagbabala ang mga human rights advocate sa buong mundo, wag kayong angat. Agnat. Okay, Wag daw angat pero itong dalawang to, panay kabobohan yung pinag-uusapan dito. As tatanga-tanga talaga silang dalawa, as in. Pagka magsasabi kayo, wag kayong angat, dapat kayong dalawa, dapat hindi kayo angat. Angat naman kayong dalawa. Sasabihin nyo. Angat naman kayong dalawa. hindi nila sinabing nang ganyan, pero ang punto ay malinaw kung sino mang bansa ang tumanggap kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kapag siya'y pansamantalang pakakawalan ng ICC para na rin silang nagpa-party kasama ang suspect sa isang crime documentary. Para sa akin, Ayun, so sabi, pagka raw tinanggap si PRRD dun sa kanyang interim release, para na rin daw kayong yung naging party. I think that's what they meant, no? Hindi party na, hey, hindi ganun na. Yung naging party, para rin daw silang naging isang, naging involved, naging principal din sila dun sa mga binibintang na kasalanan. Kasi nga tutulungan mo yung isang accused ng crime against humanity. I think that's what they meant. Otherwise, ang tanga ninyo kung party-party yung analogy ninyo dyan. Okay? So, I try to interpret it that will favor you para hindi naman kayo magmukhang angat. Okay? Masyado. kung hindi ka naman bansa na involved dun sa taong nakulong, bakit ka mangingialam? 'Di ba? Parang Sabi niya, kung di ka naman daw, ang point nitong ni Kuyang Blue, okay, na kapag ka hindi naman daw siya involved ang isang bansa sa isang kaso, dapat hindi raw siya nangingialam. Dapat hindi raw nangingialam. Alam niyo ba yung proseso, mga putang ina niyo? Alam niyo ba yung proseso? Ayan na, may sponsor pa yan. FM. Tang ina. SM pays for this kind of content. Stupid content. O, diba? para kang isang bansa na nasa, let's say you're an African country, South Africa, pero nangingialam ka sa US, kay Donald Trump. Anong kinalaman mo doon, di ba? What is your point, kid? So, nangingialam ka sa ng ibang bansa, ganyan. Don't you think that your logic is also fatal to the argument of why PRRD is there? Ba't tayo pinapakialaman dito sa Pilipinas ng foreign entity? Isn't it the same? Or baka sasabihin nila, hindi kasi ICC naman yun eh. Ang ICC naman international, it's a treaty. So, hindi nakikita nito ni Vernon at saka ni Carl na yung pangingialam ng isang foreign entity sa ibang bansa, hindi talaga yun acceptable, engot. Hindi talaga yun acceptable. Ngayon, ikaw, pagka tutulungan si PRRD ng ibang bansa or i-host si PRRD ng ibang bansa, you felt na pangingialam yun? And this shows how how severely uninformed itong dalawang to. Kasi hindi naman nila alam yung process. Okay? Hindi nila alam yung process. Ang process is that PRRD and his legal team are going to make sure that PRRD is going to be released temporarily, okay? Which is actually the right of an accused in the ICC. This is not from some made-up rules, no? Vernon and Carl. So what you want to do is for PRRD not to avail for that interim release. Part of that rule is that the ICC would require the accused to have a state willing to host him. Okay? And in fact, involved pa nga dito yung mga member state eh. I don't know, some sources they are saying that
ang gusto ng ICC ang mag-host is a member state. So why is ICC allowing a member state to host an accused? Do you even understand what you're saying? Bakit magkikialaman? Kasi mali yun, ganyan-ganyan. Dapat galit ka sa ICC. Dapat sabihin mo, ICC, dapat wala kayong ganyang rules. Dapat hindi nyo ina-allow na ang member state ninyo ay mag-host ng isang taong i-interim release. See, because people like this, okay, kayong mga tunay na bayaran, okay, kayong mga tunay na bayaran, you do not care about the truth. You just care about propagandizing. Hindi nyo naman inaalam ang katotohanan eh. Ni hindi kayo nag-care na alamin kung ano ang proseso sa ICC pagdating sa interim release. Tapos bobobohin nyo kami? And these two idiots are getting a lot of sponsorship. That's how you make it in this country. You act stupid, you get a lot of sponsorship. Pang ilang sponsor na to? Ako lahat ng pag-asa tong bansang to, yung mga bobo talaga ang nire-reward nila. My God. So, hayaan mo na sarili mo. Kung papansinin mo pa si Donald Trump doon, edi aawayan ka pa ni Donald Trump. Sobrang babaw nito, no? Sobrang babaw nitong ano na to. Ang tawag dito, sobrang babaw nitong, bakit papakialaman mo ito, mag-aaway pa kayo ni Donald Trump? It's not your call. It is not your call. Sabi ni Bianca, ingay mo Joey, pasa mo muna bar mo, dami mo dakdak. Bianca, gusto mo umakyat? Pwede kang umakyat. Bilis. Magpapasalamat ako sa iyo sa iyong concern sa aking bar exams. Bilis. Daig mo pa ka mag-anak ko Akyat Bianca. Sana niluluka na lang ng nanay mo, Joey, king ina mo, sabi ni Bianca. Bianca, akyat ka. Bilis. Sa YouTube? Oo. Bilis. Bilis. See? Idiots like this, tapang-tapang sa comment section, pero hindi naman kaya ipakita ang mukha. At yung mga ganitong klaseng tao, alam na namin kung sino ka. Diyos me. Akyat, Bianca, bilis, kung talagang matapang. Bilis, magbasagan tayo ng mukha sa social media. Hindi mo kaya. Kasi malamang nagtatransition ka na 8 taon, hanggang ngayon di ka pa rin nagtatransition into a woman. Hanggang ngayon pangit ka pa rin. You are in a bakulaw stage. Ano, Bianca? Ano, Bianca? Di ka makaakyat kasi in the middle of transition ka. Ang dami mo na nainong hormones, hanggang ngayon, di pa rin natubo yung dede mo. Ano? Bilis, akyat Bianca. Bilis! Papalunok ko sa iyo yung comment mo. Tameme. Hindi pa kita binablock, Bianca. Hindi pa kita binablock. Bilis, Bianca. Diyos ko, asikasuhin mo yung transition mo. Huwag mong pakialaman ang bar exam ng ibang tao, okay? Para ma-reveal mo na ang sarili mo, magkaroon ka na ng muka, para proud ka na sa sarili mo, okay? Unahin mo muna yung transition mong yan. 8 taon na yan, Bianca, hanggang ngayon mukha ka pa rin bakulaw. Okay? Okay, so let's go na? Okay na, let's go na. Ayan, okay. So anyway, dito na nga. Ang shallow nung ang shallow nung kaya South Africa, pakikialaman mo yung ganap sa US, hindi aawayin mo pa si Donald Trump, ganyan-ganyan, parang, where are you going? Saan ka pupunta? Ano yung talagang point mo dito? Diba? Na, do you think the world issue is just about pakikialam ng isang state to the other state? Dahil trip nila? Do you think that when a country would try to forge a relationship to another country, or when a country would try to influence the decision of another country, do you think ginagawa lang nila yun dahil trip nila? And sa ganitong level pa lang ng usapan, alam mo na hindi naiintindihan nitong dalawang nag-uusap na to kung anong ibig sabihin ng mga state interests. Huwag kayo nakikialam. Pagka merong dapat hindi kayo nakikialam. Bakla, pagka merong interest na makakanti ang isang bansa, they are definitely going to act on it. Okay? Ulitin natin, if there is an interest that is going to be affected, that country is definitely going to act.
Sanay kasi kayo sa bobong foreign policy ng Pilipinas under Bongbong Marcos na walang pakialam walang pakialam sa interes ng bansa. Kasi sariling interest lang nilang iniisip nila. 'Di ba? Nabenta na nga yung foreign policy natin dahil sa vaccine eh. Nabenta na nga yung foreign policy natin dahil sa frozen fruits and vegetables. So, hindi nyo kasi alam, hindi nyo kasi naiintindihan how it goes in the international realm. Na, alam kasi South Africa. But ano ba, unang-una, ano yung pakikialaman ng South Africa? Or ano pakikialaman ng US? 'Di ba? Tapos para naman tanga-tangahan tayo dito. US hindi nakikialam sa ibang bansa. Aso! Ewan ko sa'yo. US aid. US aid. Bakit ba ginagawa ng Amerika yung USA dahil gusto nilang tumulong? The American government itself is calling out US aid as undue interference sa mga affairs ng ibang mga bansa na pinagbibigyan nila ng US aid. Hindi mo alam yon? Diyos ko. Naku, Daily Tribune. Sasabihin niya, cut off tariffs, whatever. So, pag merong Cut off tariffs, whatever. Hindi talaga nila alam yung pinagsasabi nila, no? ongoing case, I think the best solution is to just let the case flow. Yeah. Ito pa another katangahan. Ay, the best way is for just to let the case flow. Wag daw pakialaman ng mga ibang bansa. Una-una, hindi naman nakikialam yung ibang bansa dyan. Yung mga ibang bansa, okay, when they are asked to host a person for interim release, that is their part of that is part of their duty as state party. Idiot! Anong let it flow ang pinagsasabi mong tanga ka? Just let it flow. Kasama sa flow yon, tanga. Kasama sa flow yon ng isang member state kapag state party siya ng ICC. Kasama sa flow yon. Diyos ko. Just let it flow. Flow na nga yung process. Ba't kayo nangyayaalam? Bakit ayaw nyo na yung isang state party na nag-show ng willingness na i-exercise yung isa sa mga duties niya bilang state party, na okay naman yun sa ICC, wala mo silang issue doon, sa pag-host ng interim release, ba't ayaw nyo? Ba't ayaw nyo? Ayaw nakikialam. Kayo hindi rumirespeto sa rules. Mga wala kayong idea sa mga pinagsasabi nyo, busy lang kayo na mambobo ng mga Pilipino. Hindi na yung parang, ay hindi. Sa amin na yan si Tatay Diggs. Happy Father's Day, Tatay Diggs nga pala. Ang daming letter ni Kitty Duterte. Okay, bago tayo pumunta doon sa kabulshitan niyang segue, na, ay, hindi, sa amin na yan, ganyan. It doesn't work that way. It doesn't work that way, na parang merong, state na magpepresenta, ay, amin na yan. Hindi yun ganun, bakla. Yung party ni PRRD ang maghahanap ng prospect ng mga states. Would you like to take PRRD under this condition, ineme? Sila yung dalawa yung magtatanong sa mga possible countries if they would allow PRRD, if they're going to host PRRD without objection. It is not the state party is going to initiate. Saan mo nakuha yung storya na yan? I think you are Carl Magadia. Saan mo nakuha yung storya na yan, Carl? Diba? Saan mo nakuha yung kagagahan na yan? Putang ina ninyo! Ano paka-dishonest ninyo? Diyos ko! Anyway, ayan. So ngayon, segue na siya. Ganyan, happy birthday, Tatay Diggs, ineme. Alam niyo kasi pagka mang-iinsulto kayo, dapat matalino kayo para may dating yung insulto. Diba? Hindi ka dapat yung parang kasi biyak, nilunok ka na lang sana ng kineme, yung gano'n. Hindi po pwedeng sa unang banat, bobo agad. Ganon. Kayo, inunahan nyo ng bobo. Pagkatapos bigla kayo magsasarkasam na, there's na Tatay Diggs, ganyan. Hindi nagkiklik. Pangit yung ganon, mga kids. Pangit yung ganon. Para maganda yung dating ng sarcasm, dapat marami ka munang sinasabing matalino. Okay? Dapat marami ka munang sinasabi na matalino. Pagkatapos, nakakabibira ng sarcasm. Suwabe, di ba? Suwabe yung ganon. Pero yung ganyan, parang ang dami nyo nang sinabing bobo, tapos biglang, Happy Father's Day, Tatay Diggs!
Walang karakter. Correct. You lack character, children. Wala kayong character, walang personality, bobo lang talaga kayo. Ayun. Hindi yan dishonest, oy, honest idiocy. May mabait pa nga ako eh, 'di ba? Ang sinasabi ko nga matalino sila pero sinasadya na lang nilang magpakabobo. Pero para kay ano, kay Adrian, hindi, tanga lang talaga. Totoong tanga. Ayun. Okay, anyway, At ang ano, gumagaling na sa PR security. Hindi pa siya napapag-aralan maayos ng issue. Pero I think if you grant somebody, let's say, no, eto ano, hindi ko pa napag-aaralan masyado yung issue, but I think ganyan. Boys, kung hindi niyo napag-aralan yung issue, don't talk about it. You are embarrassing. The two of you are embarrassing. Kung hindi niyo pa napag-aaralan yung issue at wala kayong alam, don't talk about it. Ayan, meral ko na ang inyong sponsor ngayon. Diyos me. I mean, kung ako sponsor ako, and the show is like this, my God. Daming sponsor ha. Daming sponsor nito ha. Para sa napakabobong content. Para sa kakabobong content, pagkatapos medyo nagkakaroon nga lang kayo ng reaction dahil sa mga Duterte supporters na naiinis sa inyo eh. At saka feeling ko dapat hati tayo dyan. Kasi yung reaction ng comment ko, halos kasi dami lang ng reaction ng comment niya. Ayan o, teka. Pag pinagsama yung reaction sa comment ko tsaka yung sa reaction ng content itself, mas madami pa yung sa akin eh. Oh, parang ako pa yata nagpa-viral sa inyo eh kasi mabait ako. So, let's share the clout. Ayan. Ito. 156 comments. 259 yung reaction. Dalawa kasi yung comment ko dito. 259 yung reaction. Yung isa kong comment, merong 140 na reaction. Yung isa, 182. O pag pinagsama ko yan, mas marami pa sa 259. Mas marami pa sa 259. Diba? Diyos me. Ayan. I'm glad to be of help. I'm glad to be of help, Carl and Vernon. Ang tropang angat. Ayan. Tropang angat, Carl and Vernon. Ayan. So anyway, so itong isang guy, I think the other guy is Vernon. Sabi niya, hindi ko pa napag-aralan yung issue eh, pero hindi ko pala napag-aralan. Ba't nag-comment ka na? Diba? That's not prudent, babe. Oh, listen. Suspected war criminal. Not war criminal. Suspected war criminal. I think if you grant somebody, let's say, listen. Suspected war criminal. Not war criminal. Suspected nga. War crimes. Against humanity. It's not a war crime. It's a crime against humanity. Crime against humanity. Tama pala. Kung bibigyan mo siya ng pansamantalang kalayaan, bakit hindi mo i-afford sa kanya yung full extent ng kalayaan na yun? He can go wherever he wants. So does that mean na pag nagpunta ako ng China, yung part na to talagang parang bobo boosted na talaga. Parang yung tangina, ano yung mga sinasabi niyo nung una, bobo talaga yung parang unaware, uninformed, talagang bobo-bobo. Ito talaga yung parang ano na, yung ikikenet ka na lang, yung wala nang masabi kaso nga lang meron pang 30 seconds sa show. Kaya kailangan mo magsalita. Ayan. Ang kalayaan na yun. He can go wherever he wants. Tama pala. Kung bibigyan mo siya ng pansamantalang kalayaan, bakit hindi mo i-afford sa kanya yung full extent ng kalayaan na yun? He can go wherever he wants. Okay. So ano sabi niya, kung i-afford mo ang kalayaan sa kanya, ba't di mo ibigay yung full extent ng kalayaan niya? He can go whatever he wants. Okay. And then, so does that mean na pag nagpunta ako ng China, since my case is high profile, they know na bubugawin nila ako pag pumunta ako doon? I don't think so. I mean, I think if the president go... Hindi ko kaya ko ba pinapakinggan yan eh? Hindi ko ba, sabi ni John Enanor, mas articulate pa yung mga umaakyat sa live dito, ang tanga ng dalawa. Ano? Kaya sabi ko, putang ina! Yung mga umaakyat sa akin sobrang random, hindi ko kakilala, pero pag nagbigay sila ng opinion, may mga umaakyat na super bright talaga, pag nagbigay ng opinion, on point. 'Di ba? At yung iba yung mga kahit yung parang hindi ako agree, pero ang ganda ng point niya eh. 'Di ba? Ito talaga parang tapos kami dito ng mga Dutertista ha. Walang ano yun, walang sponsors yun. Walang sponsors yun. Diyos me. Tapos ito, ayan, union ba?
Union Bank. Sabi ni Alexa Lea Gagno, directionless yung mga opinion nitong dalawang to. Yan na representative nila. Kapag papakinggan mo silang dalawa, masisira ang mental health mo. Ayan. to China, he would be welcomed with Definitely welcome siya. with a warm embrace from Jinping. Yun pala yung point niya. So bakit mo tinatanong na anong point ng pag-raise mo na if it's going to be released, why not give the full extent of his freedom? Tapos pag pupunta ba siya ng China, yayakapin pa siya doon, ganyan-ganyan, ni Xi Jinping. Tangina, naka-drugs ba kayo? Hindi ko gets. Ang pinagsasabi nyo? Dumarating ako sa, minsan alam mo yun, sobrang incoherent ko ng mag-isip. Minsan din naman talagang meron rin tayo, nagbe-brain fart rin tayo talaga ng bonggang-bongge. Pero most of the time, magiging ganito ako ka-incoherent pag yung mga tipong ano na, yung ubos na yung pamasahe ko sa lasing. Alam mo yun? Yung talagang tipong isang glass na lang ng wine or isang bote na lang ng beer, collapse ka na. Ganon. So, before that, incoherent ka, yung kung ano-ano na lang yung sinasabi mo. Uli-uli ka na lang, yung mga ganon. Ayan. Ladies and gentlemen, this is the sad state of our social media and the mainstream media. I have to say. The mainstream media, primarily, this is mainstream media, no? This is the sad state of mainstream media. At ito bayad to, may mga sponsors, diba? I do not know kung si Vernon at saka si meron silang, ang pangalan nitong dalawang bugok na to, si Vernon at saka si Carl, I do not know if they are paid, but it seems to me that the show is paid. Meron kayong mga sponsors, ang dami-dami pa. At talaga ba, businesses, you're going to sponsor idiots like this? For what? Union Bank? For what, Meralco? For what, SM? Diyos ko, nakakaloka.